Pakiusap, Huwag kang bumaril. Pakiusap ni Emily Hartwell, ang anak ng isang bilyonaryong ama, sa nanginginig na boses. Ngunit sa sandaling iyon, ang Pilipinang exchange student na si Isabel Reyes, na tahimik na nakaupo sa likuran ng silid-aralan, ay dahan-dahang tumayo. Tila ba inaasahan na niya ang buong sitwasyon? Mahinahon siyang nagsalita. Magiging maayos ang lahat. Ako na ang bahala. Paano nga ba haharapin ng tahimik na dalagang Pilipina na ito ang isang desperadong veterano ng giyera sa Iraq? Kung nagustuhan ninyo ang kwento ngayong araw, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. I-on na rin ang notification bell para hindi mahuli sa mga mas kapanapanabik na kwento. Kung gayon, simulan na natin. St. Andrew's Prep School, matatagpuan sa Manhattan, New York. Sa taunang tuition fee na umaabot sa $80,000, ang prestihiyosong pribadong paaralang ito ay para lamang sa mga anak ng pinakamayayamang pamilya sa Amerika. Dito, sa isang silid-aralan, kung saan magkakasamang nakaupo ang mga anak ng mga higante sa Wall Street, mga bituin sa Hollywood, at mga politiko, isang pangyayaring hindi inaasahan ng lahat ang magaganap. Alas 12:00 ng hapon, sa kalagitnaan ng isang payapang klase sa kasaysayan habang ipinapaliwanag ng guro ang tungkol sa American Civil War, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng silid-aralan at pumasok ang isang lalaki. Nakasuot siya ng military combat uniform at may hawak na rifle. Ang kanyang mukha ay balot ng balbas at ang kanyang mga mata ay walang buhay, parang isang taong nagbalik mula sa impyerno. Lahat dumapa sa sahig! Sa kanyang malakas na sigaw, ang silid-aralan ay agad na nagkagulo. Ang mayayamang estudyante na hindi pa nakaranas ng ganitong sitwasyon sa buong buhay nila ay nagsigawan at nagtago sa ilalim ng kanilang mga mesa. Ang mga dalagang pinalamutian ng Hermes bags at Chanel shoes ay nanginginig sa iyak, habang ang mga binatang may suot na Rolex na relo ay takot na tinatakpan ang kanilang mga mukha. Ano po bang nagawa naming mali? Tanong ni Emily Hartwell sa nanginginig na boses. Ang kanyang ama ay ang CEO ng isa sa pinakamalaking investment banks sa New York Stock Exchange, na may personal na yaman na umaabot sa $5 bilyong. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto niya na ang lahat ng yaman at kapangyarihang iyon ay walang silbi. Tinitigan ng hostage taker si Emily at sinabi, "Kung ano ang mali?" Tinatanong ninyo kung ano ang mali? Ang kanyang boses ay may halong matinding galit at desperasyon. Pagkatapos kong magsilbi ng 3 tour sa Iraq at bumalik, ang tanging ibinigay sa akin ng bansang ito ay PTSD at buhay palaboy. Pero ang mga magulang ninyo, kumita sila ng bilyon-bilyong dolyar dahil sa giyerang iyon. Naging mabigat ang hangin sa loob ng silid-aralan. Hindi man lubos na naiintindihan ng mga estudyante ang kanyang sinasabi, ramdam na ramdam nila ang kanyang desperadong galit. Sergeant Michael Thompson, mula sa 3rd Infantry Division, nakita ko ang 7 kasamahan kong namatay sa Baghdad. Pinunasan ko ang kanilang dugo gamit ang sarili kong mga kamay at narinig ko ang kanilang mga huling salita. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagpapatuloy siya sa pagsasalita. Pero anong nakuha ko pag-uwi ko? Walang trabaho, walang pambayad sa gamutan, walang bahay. Samantala, ang mga magulang ninyo, nagpakasasa sila sa kita mula sa mga defense industry stocks. Si Mrs. Johnson, ang guro, ay maingat na nagsalita. Mr. Thompson, wala pong kasalanan ng mga bata. Mag-usap po tayo. Mag-usap, ngumisi si Thompson. Sa loob ng 3 taon, sinubukan kong makipag-usap sa mga employment center, sa mga ospital, sa mga opisina ng gobyerno, pero walang sinuman ang nakinig. Sa mga sandaling iyon, may isang estudyanteng tahimik na nakaupo sa likuran. Siya si Isabel Reyes, isang exchange student mula sa Pilipinas. Di tulad ng ibang estudyante, hindi siya nanginginig sa takot. Sa halip,
Maingat niyang inoobserbahan si Thompson. Si Isabel ay ibang-iba sa kanyang mga kaklase. Sa halip na mga mamahaling damit, simple at malinis na uniforme ang suot niya at wala siyang suot na mamahaling alahas. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang kahinahunan na hindi makikita sa ibang mga estudyante. Bakit hindi ka natatakot? Tanong ni Thompson nang mapansin niya si Isabel. Lahat ng ibang estudyante ay umiiyak o nanginginig, ngunit si Isabel lang ang tahimik na nakatingin sa kanya. Dahan-dahang nagsalita si Isabel. Natatakot din po ako, pero alam kong hindi ninyo kami sasaktan. Ano? Nanginginig po ang kamay ninyo at nakalak po ang safety ng baril ninyo. Nagulat si Thompson at napatingin sa kanyang baril. Totoo ngang nakalak ang safety. Hindi niya iyon sinadya, ngunit nabigla siya na napansin ito ng batang estudyante. Nandito po kayo para humingi ng tulong, sabi ni Isabel. Natahimik ang buong klase. Maging ang ibang estudyante ay napatingin sa kanya nang may pagtataka. Pabulong na sinabi ni Emily. Isabel, anong ginagawa mo? Baka lalo mo siyang galitin. Ngunit patuloy na tinitigan ni Isabel si Thompson at nagsalita. Dating sundalo po ang tatay ko, mula sa Scout Rangers ng Pilipinas. Pagkatapos niyang magretiro, matagal din siyang nahirapan, katulad po ng nararanasan ninyo ngayon. Nagbago ang ekspresyon sa mga mata ni Thompson. Ang galit ay napalitan ng pagkalito. Bakit ka naiiba? Bakit hindi ka katulad ng iba? Sa sandaling iyon, narinig ang boses mula sa isang megaphone sa labas. Napapaligiran na ang gusali. Ibaba ang iyong armas at lumabas ka! Lalong naging desperado ang mukha ni Thompson. Lumapit siya sa bintana at sumilip sa labas. Pinalilibutan ng mga miyembro ng SWAT team ang gusali at may mga sniper na nakapwesto sa bubong. Tapos na talaga ang lahat. Napaupo siya sa sahig at hinawakan ang kanyang ulo. Ang 3 taong naipon na desperasyon, galit, at pagdurusa mula sa PTSD ay biglang sumabog. Walang sinuman ang nakakaintindi sa pinagdaanan ko, sa mga nawala sa akin. Maingat na tumayo si Isabel mula sa kanyang upuan. Sinubukan siyang pigilan ng ibang estudyante, ngunit dahan-dahan siyang lumapit kay Thompson. Naiintindihan ko po, ang boses ni Isabel ay puno ng init. Hindi man sa kabuuan, pero nararamdaman ko po kung gaano kayo kalungkot. Inangat ni Thompson ang kanyang ulo at tinitigan si Isabel. Sa mga mata nito, nakita niya ang tunay na pakikiramay. Isa po kayong bayani. Isang bayani na lumaban para sa bayan, pero walang sino man ang kumilala doon at walang sino man ang sumalubong sa inyo pag-uwi. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Thompson. Sa loob ng 3 taon, ngayon lang may nagsabi sa kanya na naiintindihan siya. Pero hindi po ito ang tamang paraan. Ang mga batang ito, wala po talaga silang kasalanan. At kayo, alam kong hindi kayo masamang tao. Biglang narinig ang tunog ng nabasag na bintana. Tila sinusubukan ng SWAT team na pumasok. Muling nagpanik si Thompson at itinaas ang kanyang baril. Wag! Lumayo kayo! Ngunit sa sandaling iyon, kumilos si Isabel ng may nakakagulat na bilis. Tila isang sanay na propesyonal sa isang tiyak at mabilis na galaw. Naagaw niya ang armas ni Thompson. Hindi makapaniwala ang ibang estudyante sa kanilang nakikita. Ang tahimik at simpleng exchange student na Pilipina ay nagpakita ng isang propesyonal na pamamaraan ng pag-agaw ng armas. Paano? Sino ka ba talaga? Gulat na tanong ni Thompson. Matapos niyang masecure ang armas, sumagot si Isabel sa mahinahong boses. Isa lang po akong anak na maraming natutunan mula sa kanyang ama. Sa labas ng silid-aralan, handa nang pumasok ang mga miyembro ng SWAT team, ngunit napagtanto nilang biglang nagbago ang sitwasyon. Muling narinig ang boses mula sa megaphone. Anong nangyayari diyan? Sumagot kayo. Lumapit si Isabel sa bintana at sumigaw ng malakas. Ligtas po! Wala na pong panganib!
Pagkatapos ay lumingon siya kay Thompson at sinabi, "Ngayon, mag-usap po tayo ng maayos. Sabihin ninyo kung ano ang gusto ninyo, kung anong tulong ang kailangan ninyo." Si Thompson ay nakaupo na lang sa sahig, lubos na walang magawa. Wala na siyang armas at hindi na siya banta. Sa halip, mukha siyang isang sugatang lalaki na nangangailangan ng tulong. Si Emily at ang ibang estudyante ay hindi pa rin makabangon mula sa kanilang pagkabigla. Hindi sila makapaniwala na ang tahimik at hindi kapansin-pansing Pilipinang estudyante ang nakalutas sa ganitong sitwasyon. Ngunit ang tunay na kwento ni Isabel ay nagsisimula pa lamang kung bakit siya may ganitong kakayahan at kung ano ang kanyang tunay na pagkatao ay wala pang nakakaalam. Ano nga bang pinagmula ng dalagang ito? At anong katotohanan ang mabubunyag dahil sa pangyayaring ito? Bago pumasok ang mga miyembro ng SWAT team sa silid-aralan, umupo si Isabel sa harap ni Thompson. Ang ibang estudyante ay nanatiling malayo. Hindi pa rin makabangon mula sa pagkabigla. Ngunit si Isabel ay naiiba. 7 taong gulang po ako noon. Mahinang simula ni Isabel nang magretiro ang tatay ko at umuwi. Gabi-gabi siyang binabangungot. Madalas siyang napapasigaw habang natutulog. Tumingin si Thompson kay Isabel. Sa kanyang mga mata, may bahid ng pagtataka at isang kakaibang pakiramdam ng pagkakakilanlan. Si Sergeant Major Miguel Reyes po. 15 taon siyang naglingkod sa Philippine Army Scout Rangers, mga counter-terrorism operations, hostage rescue missions. Marami rin pong pinagdaanan ng tatay ko, tulad ninyo. Noong una, natatakot din po ako, lalo na kapag bigla siyang sumisigaw o nakatulala lang. Pero sinabi po sa akin ng nanay ko, hindi masamang tao ang tatay mo. Isa siyang bayani na nasaktan dahil sa pagprotekta sa iba. Nagsimulang manginig ang kamay ni Thompson. Ang kwento ni Isabel ay halos kapareho ng kanyang sitwasyon. Kaya, sinubukan ko pong tulungan ang tatay ko. Kapag binabangungot siya sa gabi, hinahawakan ko ang kamay niya. Kapag nahihirapan siya, tinitimplahan ko siya ng tsaa. Huminto sandali si Isabel bago nagpatuloy. Isang araw, sinabi sa akin ng tatay ko, "Anak, maraming tao sa mundo ang nangangailangan ng tulong. Pero para maintindihan mo ang kanilang puso, kailangan mo munang maging malakas." Pabulong na sinabi ni Emily mula sa malayo. Hindi ako makapaniwalang nagsasalita siya ng ganyan. Halos hindi nga siya kumikibo dati. Totoo. 6 na buwan ng exchange student si Isabel sa St. Andrew's Prep School. Ngunit halos hindi siya napapansin. Sa gitna ng mayayamang estudyante, ang kanyang simpleng pananamit at tahimik na personalidad ay hindi nakakuha ng pansin. Alam niyo ba, naalala niya ang sinabi ni Jason Miller sa kanyang mga kaibigan sa hallway ilang araw na ang nakalipas. Ang ama ni Jason ay isang partner sa Goldman Sachs na kumikita ng $100 milyong kada taon. Yung taga-Asia. Ano nga ulit pangalan niya? Isabel ba? Nakita ko siyang kumakain mag-isa sa library noong tanghalian. Wala yata siyang kaibigan. Siyempre naman. Iba ang level natin sa kanya. Magkano lang ba kinikita ng mga magulang niyan? Sumingit si Brittany Wilson. Ang kanyang ina ay isang sikat na fashion designer. Narinig ko, galing siya sa exchange student program. Ibig sabihin, scholar lang yan. Iba talaga ang pinanggalingan natin. Ang mga ganitong usapan ay madalas mangyari kapag wala si Isabel. Ngunit alam ni Isabel ang lahat ng ito. Sinubukan na lang niyang huwag pansinin. Sabi po kasi ng tatay ko, patuloy na sabi ni Isabel kay Thompson, ang prejudice o pagwawalang bahala ng ibang tao ay problema nila. Hindi iyon ang nagtatakda ng halaga ko. Inangat ni Thompson ang kanyang ulo. Napakatalino naman ng tatay mo. At may isa pa pong itinuro sa akin ng tatay ko. Tumayo si Isabel at tumingin sa bintana. Sa labas, naghihintay pa rin ang mga miyembro ng SWAT team. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa karahasan,
kundi sa pusong nakakaintindi at handang tumulong sa kapwa. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid-aralan at pumasok ang SWAT team leader. Matapos suriin ang sitwasyon, lumapit siya kay Isabel. Bata, kahanga-hanga ka. Paano mo nalutas ang ganitong sitwasyon? Kalmadong sumagot si Isabel. Wala naman po akong ginawang espesyal. Pinakinggan ko lang po ang kwento niya. Nagtaka ang team leader, pero ang teknik mo sa pag-agaw ng armas, hindi iyon kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Tinuruan po ako ng tatay ko para lang sa self-defense. Totoo ang sagot ni Isabel, ngunit hindi iyon ang buong katotohanan. Ang totoo, higit pa sa simpleng self-defense, ang itinuro ni Sergeant Major Miguel Reyes sa kanyang anak. Isabel, anak, ang mundo ay mas mapanganib kaysa sa inaakala mo, lalo na para sa mga taong tulad natin. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama. 15 taong gulang si Isabel noon. Pero hindi ko sinasabing matakot ka. Ang sinasabi ko, maging handa ka sa isip at sa katawan. Mula noon, nagsimulang mag-ensayo si Isabel kasama ang kanyang ama tuwing 5:00 ng umaga. Pagbaril, hand-to-hand combat, tactical thinking tiyak na naiiba ito sa karaniwang relasyon ng mag-ama. Bakit po kailangan kong matutunan ng mga ito? Tanong ni Isabel noong bata pa siya. Sumagot ang kanyang ama. Darating ang araw na kakailanganin mo ng tulong at sa sandaling iyon, baka walang sinuman ang makakatulong sa iyo. Kapag ganoon, ang tanging maaasahan mo lang ay ang iyong sarili. Hindi niya ito naintindihan noon. Ngunit sa sandaling ito, lubos na niyang naunawaan ang ibig sabihin ng kanyang ama. Bago dalhin ng mga miyembro ng SWAT team si Thompson, huli siyang nagsalita kay Isabel. Salamat bata. Matagal na panahon na mula noong may nakinig sa akin. Mr. Thompson, magpagamot po kayo sa ospital at magpagaling. Hindi po kayo masamang tao. Sa mga salita ni Isabel, muling tumulo ang luha sa mga mata ni Thompson. Isa kang napaka-espesyal na bata. Siguradong ipagmamalaki ka ng mga magulang mo. Matapos umalis ng SWAT team kasama si Thompson, muling natahimik ang silid-aralan, ngunit ang kapaligiran ay lubos na nagbago. Ang tingin ng ibang estudyante kay Isabel ay nagbago ng 180 degrees. Hindi na siya ang tahimik na estudyanteng taga-Asia na kanilang binabalewala, kundi isang bayani na nagligtas sa lahat sa gitna ng krisis. Maingat na lumapit si Emily kay Isabel. Isabel, maraming salamat talaga. Kung hindi dahil sa iyo, kami lahat. Okay lang. Ginawa ko lang naman ang dapat gawin. Ngunit si Britney ay mayroon pa ring pagdududa sa kanyang mga mata. Pero, paano mo nagawa yon? Yung pag-agaw ng armas? At lahat? Hindi iyon kayang gawin ng ordinaryong tao. Nag-alinlangan sandali si Isabel. Iniisip niya kung gaano karami sa kanyang tunay na pagkatao ang dapat niyang ibunyag. Espesyal po kasi ang tatay ko. Anong ibig mong sabihin sa espesyal? Dating sundalo po siya. Sa Special Forces. Nanlaki ang mga mata ng mga estudyante. Ngunit hindi pa sinasabi ni Isabel ang lahat. Si Sergeant Major Miguel Reyes ay hindi lang isang ordinaryong Special Forces member. Isa siya sa mga pinakamahusay na counter-terrorism expert sa Pilipinas at maraming beses na siyang na-deploy sa mga operasyon sa ibang bansa. At higit sa lahat, mayroon siyang isang espesyal na misyon na wala pang nakakaalam. Ang dahilan kung bakit si Isabel ay napunta sa Amerika bilang exchange student ay, sa katunayan, Isabel, ang galing mo talaga, sabi ni Jason. Siya ang isa sa mga dating nangiinsulto kay Isabel, ngunit ngayon ay taos-puso siyang humahanga, ngunit magulo ang isip ni Isabel. Hindi siya sigurado kung makakabuti ba sa kanya ang atensyong natatanggap niya dahil sa nangyari ngayon. Pumasok ang principal sa silid-aralan. Okay lang ba kayong lahat, mga estudyante? Lalo na si Isabel, napakatapang mo. Dahil sa iyo, naiwasan natin ang isang malaking trahedya.
Sa kabila ng papuri ng principal, hindi masaya ang ekspresyon ni Isabel. Sa halip, bakas sa kanya ang pag-aalala. Ano kaya ang sasabihin ni tatay kapag nalaman niya ito? Sa isip ni Isabel, umalingaw-ngaw ang huli nilang pag-uusap ng kanyang ama. Isabel, anak, habang nasa Amerika ka, huwag kang gagawa ng kahit anong makakatawag pansin. Manatili ka lang bilang isang ordinaryong exchange student. At anuman ang mangyari, huwag mong ipapakita ang iyong kakayahan. Bakit po, Tay? Hindi ko pa masasabi sa iyo ngayon. Pero, para ito, sa kaligtasan mo. Ngayong araw, sinuway ni Isabel ang pangako niya sa kanyang ama. Ngunit alam niyang, kung hindi niya ginawa iyon, mas malaking trahedya sana ang nangyari. Ngayon, si Isabel ay nasa isang sangang daan. Patuloy ba siyang gaganap bilang isang ordinaryong exchange student? O ipapakita niya ang kanyang tunay na kakayahan? Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Isabel. Ang insidente ngayon ay nakakuha na ng atensyon ng maraming ahensya at may isang partikular na ahensya na maingat siyang inoobserbahan at higit sa lahat, ang tunay na dahilan kung bakit nasa Amerika ang kanyang ama, si Sergeant Major Miguel Reyes, at ang tunay na dahilan kung bakit si Isabel ang napili bilang exchange student ay may nakatagong malaking sikreto na wala pang nakakaalam. Anong mga pangyayari ang magbubukas dahil sa insidenteng ito? At ano nga ba ang tunay na pagkatao ni Isabel? Lumipas ang 3 araw mula nang matapos ang insidente. Ang St. Andrew's Prep School ay naging sentro ng atensyon ng media at ang kwento ni Isabel ay naging pambansang usap-usapan. Matapang na Pilipinang exchange student, ang nakatagong bayani sa paglutas ng hostage crisis. Ang pambihirang tapang at talino ng 16 taong gulang na dalaga, ang anghel na estudyanteng umunawa at nagligtas sa isang veteranong may PTSD. Sunod-sunod ang mga headline sa balita. Ngunit para kay Isabel, ang lahat ng atensyong ito ay hindi komportable. Sa silid-aralan, mas lalo pang naging tahimik si Isabel. Ngunit ang tingin ng mga nasa paligid niya ay nagbago na. Wala nang sino man ang nagwawalang bahala sa kanya. Isabel. Lumapit si Emily noong tanghalian. May offer daw sa'yo ng interview ang CNN? Grabe? Tinanggihan ko? Maikling sagot ni Isabel. Bakit? Bihira lang ang ganitong pagkakataon. Kung ako yan, tatanggapin ko agad. Sumingit si Britney. Oo nga. Sikat na si Isabel ngayon. Malaking tulong yan sa college applications. Ngunit hindi mapakali ang isip ni Isabel. Ito ay dahil nakausap niya ang kanyang ama kagabi. Isabel, anak, ano ba tong ginawa mo? Ang boses ng kanyang ama sa kabilang linya ay malamig, hindi tulad ng dati. Tay, ginawa ko lang po. Anong sinabi ko sa'yo? Di ba sinabi kong huwag na huwag kang gagawa ng makakatawag pansin? Sa boses ni Sergeant Major Miguel Reyes, mas nangingibabaw ang pag-aalala kaysa galit. Pero sa sitwasyong iyon, wala po akong magagawa. May mga masasaktan na po sanang tao. Oo, hindi mali ang ginawa mo. Pero ngayon, nagkaproblema tayo. Kinabahan si Isabel sa sinabi ng kanyang ama. Anong problema po? Isabel, hindi ko pa nasasabi sa iyo ang dahilan kung bakit ako nandito sa Amerika. Pero ngayon, nasa isang napakadelikadong sitwasyon tayo. Ano pong ibig ninyong sabihin sa delikado? Nag-alinlangan sandali si Miguel Reyes bago nagsalita. Ang huling misyon na hinawakan ko sa Pilipinas, ang mga taong sangkot doon ay nandito rin sa Amerika. Hinahanap nila ako at ikaw. Mabuti na lang at hindi nila tayo natagpuan hanggang ngayon. Bumilis ang tibok ng puso ni Isabel. Pero dahil sa paglabas mo sa media, nagbago ang lahat. Ngayon, oras na lang ang bibilangin bago nila tayo mahanap. Kaya ano pong dapat nating gawin? Una sa lahat, huwag ka nang tatanggap ng kahit anong interview. At sa paaralan, manatili kang tahimik hanggat maaari. Hahanap ako ng paraan, Tay. Matapos ang tawag,
Hindi nakatulog si Isabel buong gabi. Ang isiping ang kanyang ginawa ay naglagay sa kanyang ama sa panganib ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkakasala. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Isabel. Maraming organisasyon na ang nagsimulang mag-imbestiga tungkol sa kanya. Sa isang lihim na opisina sa Washington, D.C., paulit-ulit na sinusuri ang video ni Isabel. Tingnan ninyo ang galaw ng batang ito. Hindi ito simpleng self-defense. Sabi ni CIA Analyst Johnson, ang bilis at katumpakan ng pag-agaw niya ng armas. Parang dumaan siya sa hindi bababa sa 10 taong propesyonal na pagsasanay. Isang 20 taong gulang na may 10 taong training? Imposible yan, sabi ng isa pang ahente. Kung gayon, kailangan nating imbestigahan ang background ng batang ito, lalo na ang kanyang ama. Samantala, sa ibang lugar sa New York, mayroon ding katulad na pag-uusap, ngunit ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi CIA. Sa wakas, natagpuan din natin siya. Malamig at mapanganib ang boses ng lalaki. Anak ba yan ni Miguel Reyes? Kamukhang kamukha niya. At yung mga galaw na yon, tiyak na sinanay siya ni Miguel. Magaling, 3 taon nating hinanap ang gagong yon. Ngayon, magagamit natin ang anak niya para mapalapit sa kanya. Sila ang mga taong sangkot sa huling misyon na isinagawa ni Miguel Reyes sa Pilipinas. Sila ang mga pangunahing miyembro ng isang sindikato ng iligal na armas. At dahil sa operasyon ni Miguel, nawalan sila ng bilyon-bilyong dolyar. Mag-ingat tayo. Galing sa Scout Ranger si Miguel. Kapag basta-basta natin siyang kinalaban, tayo ang malilintikan. Kaya nga gagamitin natin ang anak niya, di ba? Kahit gaano pa siya kagaling na special forces, hindi niya kayang protektahan pati ang anak niya. Walang kamalay-malay si Isabel sa panganib na papalapit sa kanya habang sinusubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang normal na buhay sa paaralan. Ngunit maging ang kapaligiran sa paaralan ay ibang-iba na. Ang mga estudyanteng dati nagwawalang bahala kay Isabel ay ngayon ay nagpapakita na ng interes sa kanya. Isabel, gusto mong sumabay sa amin mag-lunch? Alok ni Emily. Wag na. Okay lang ako. Bakit naman? Dapat makisama ka sa mga kaibigan. Hindi komportable si Isabel sa biglaang atensyon. Ang mga taong ilang araw lang ang nakalipas ay itinuturing siyang hangin, ngayon ay gustong makipagkaibigan. Hindi niya ito maramdamang taos puso. Nakakabilib talaga, sabi ni Jason. Dati, halos hindi siya nagsasalita, pero may ganyan pala siyang kakayahan. Oo nga, total plot twist, sabi ni Britney. Para kay Isabel, maging ang atensyong ito ay isang pasanin, patuloy na umuulit sa kanyang isip ang babala ng kanyang ama. Biglang may pumasok na lalaki sa silid-aralan. Nakasuot ng suit, nasa kalagitnaan ng 40s. At mayroon siyang kakaibang asina. Nandito ba si Miss Isabel Reyes? Tumingin ang guro kay Isabel. At kinakabahang tumayo si Isabel. Ako po! Hello! Ako si Agent Johnson ng FBI. Pwede ba kitang makausap sandali? Biglang natahimik ang klase. Lahat ng estudyante ay nakatingin kay Isabel nang may pagtataka. Naging kalmado bigla ang isip ni Isabel. Tulad ng itinuro ng kanyang ama, sa oras ng krisis, ang pinakamahalaga ay kontrolin ang iyong emosyon. Ano po iyon? Huwag kang mag-alala. Hindi ito masama. May ilang tanong lang ako tungkol sa insidente noong nakaraang araw. Ngunit agad na naramdaman ni Isabel na hindi lang simpleng investigasyon ang dahilan ng pagdating ng lalaking ito. Sa kanyang tingin at kilos, mayroon siyang ibang layunin. Maaari po bang humingi ng paumanhin kay ma'am at mag-usap tayo sa labas? Paglabas ni Isabel sa hallway, nagsalita si Agent Johnson. Isabel, kahanga-hanga talaga ang ginawa mo. Nakakagulat na isang 16 taong gulang ang nakayang harapin ang ganoong sitwasyon ng may ganoong kahinahunan. Salamat po. May espesyal na training ba na ibinigay sa iyo ang iyong ama? Sa tanong na ito, naging alerto si Isabel. Hindi ito simpleng kuryosidad. Tinuruan lang po niya ako ng self-defense. Self-defense?
Posible ba ang ganoong antas ng pag-agaw ng armas sa self-defense lang? Sa tingin ng aming mga eksperto, medyo advanced na teknik iyon. Hindi sumagot si Isabel. Sa halip, tahimik niyang tinitigan si Agent Johnson. Isabel, maaari mo bang ibigay ang contact number ng iyong ama? May ilang bagay lang kaming gustong i-verify. Dito, tiyak na naunawaan ni Isabel. Hindi siya naparito para sa simpleng imbestigasyon. Paumanhin po, pero nasa business trip po ang tatay ko ngayon at mahirap siyang makontak. Wala na ang palakaibigan niyang ngiti. Isabel, mayroon na kaming kaunting alam tungkol sa iyo at sa iyong ama. Mas makakabuti para sa lahat kung makikipagtulungan ka. Ano pong ibig ninyong sabihin? Na ang iyong ama ay dating miyembro ng Philippine Army Scout Rangers at kamakailan lang, sangkot siya sa isang espesyal na operasyon. Bumilis ang tibok ng puso ni Isabel. Ngunit sa labas, hindi siya nagpakita ng anumang pagkabalisa. Wala po akong gaanong alam sa trabaho ng tatay ko. Inilabas ni Agent Johnson ang kanyang business card at ibinigay kay Isabel. Tawagan mo ako kahit kailan, lalo na kung makokontak mo na ang iyong ama. Matapos umalis ng ahente, nagmamadaling pumunta si Isabel sa banyo at gamit ang kanyang cellphone, nagpadala siya ng isang kagyat na mensahe sa kanyang ama. Tay, malaking problema po. May dumating na taga-FBI. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang sagot, huwag kang mataranta. Huwag kang magsabi ng kahit ano. Pagkatapos ng klase, umuwi ka kaagad. Kailangan na nating baguhin ang plano. Tumingin si Isabel sa kanyang sarili sa salamin. Sinubukan niyang magmukhang isang ordinaryong 16 taong gulang na babae, ngunit alam niyang imposible na iyon ngayon. At higit sa lahat, naramdaman niya na ang mga mapanganib na taong binanggit ng kanyang ama ay nagsimula ng hanapin sila. Anong panganib ang naghihintay kay Isabel at sa kanyang ama? At ano nga ba ang kanilang tunay na pagkakakilanlan? Pagdating ni Isabel sa bahay, nag-iimpake na ang kanyang ama. Hindi tulad ng dati, napakaseryoso ng kanyang ekspresyon. Tay, ano pong nangyayari? Tumingin si Miguel Reyes kay Isabel at malalim na bumuntong hininga. Isabel, anak, mukhang dumating na ang oras para sabihin ko sa iyo ang lahat. Umupo ka. Kinakabahang umupo si Isabel sa sofa. Sa seryosong ekspresyon ng kanyang ama, alam niyang hindi biro ang pag-uusapan nila. Ang huling misyon na hinawakan ko sa Pilipinas, hindi iyon isang simpleng counter-terrorism operation. Nagsimulang magsalita si Miguel Reyes. 3 taon na ang nakalipas, may isang malaking sindikato ng iligal na armas na kumokonekta sa Pilipinas, Amerika, at Japan. Nagsusuplay sila ng mga modernong armas sa mga terorista sa Middle East at ang halaga ng kanilang operasyon ay umaabot sa 50 bilyong dolyar taon-taon. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ang pinuno ng organisasyong iyon ay isang lalaking nagngangalang Ricardo Vargas. Sa labas, kilala siya bilang isang matagumpay na negosyante sa Pilipinas. Pero sa totoo lang, isa siyang international arms dealer. Kaya po kayo ang na-assign sa misyong iyon? Kasama ang 5 miyembro na pinili mula sa Scout Rangers, nagsagawa kami ng 3 taong undercover investigation. Pero naging mabigat ang boses ng kanyang ama sa huling araw ng operasyon. Na traitor ang aming team. May espiya sa loob namin. Traitor? Alam na ng organisasyon ni Vargas ang aming pagkakakilanlan. Noong gabing iyon, maliban sa akin, lahat ng 4 na miyembro ng team ko ay namatay. Namutla ang mukha ni Isabel. Naramdaman niya ang matinding kalungkutan at galit sa boses ng kanyang ama. Mabuti na lang at nakaligtas ako at nakuha ko ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa organisasyon ni Vargas. Ang mga listahan ng transaksyon, mga ruta ng money laundering, mga profile ng mga pangunahing miyembro. Lahat. Kaya po ba bumagsak ang organisasyong iyon? Sa Pilipinas, oo, pero si Vargas at ang kanyang mga pangunahing tauhan
ay tumakas papuntang Amerika. At ngayon, desperado silang patayin ako. Tumingin si Miguel Reyes sa labas ng bintana at nagsalita. Kaya tayo nandito sa Amerika para tuluyang tapusin si Vargas. Bakit po ako kasama? Masyadong mapanganib na iwan kang mag-isa sa Pilipinas. Si Vargas ay isang taong gagawin ang lahat para makapaghiganti. Posibleng gamitin kanya bilang hostage. Ngayon, nagsisimula ng maintindihan ni Isabel ang sitwasyon. Pero dahil sa pagiging sentro ko ng atensyon sa paaralan, nasira ang lahat ng plano. Ngayon, oras na lang ang bibilangin bago tayo mahanap ng organisasyon ni Vargas. Biglang tumunog ang cellphone ni Isabel. Isang hindi kilalang numero. "Huwag mong sagutin," sabi ng kanyang ama. Ngunit patuloy na tumunog ang telepono at maya-maya ay may dumating na text message. "Hello, Isabel, kamusta na? Okay lang ba ang tatay mo?" Sabay na nanigas ang mga mukha ni Isabel at ng kanyang ama, si Vargas. Nagngit-ngit ang mga ngipin ng kanyang ama. Dumating ang isa pang mensahe. "Miguel, ang galing mong magtago sa loob ng 3 taon. Pero salamat sa anak mo. Sa wakas ay natagpuan na rin kita. Dapat ba akong magpasalamat?" Inagaw ng kanyang ama ang cellphone ni Isabel at siya na mismo ang nag-reply. "Vargas, ako ang kailangan mo. Huwag mong idamay ang anak ko." Mabilis na dumating ang sagot. "Hindi dinamay? Ang anak ng taong pumatay sa 4 kong tauhan ay hindi dinamay? Huwag mo akong patawanin. Sabihin mo kung anong gusto mo. Simple lang. Ibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyon na nakuha mo tungkol sa organisasyon ko. Pagkatapos, hahayaan ko kayong makabalik ng ligtas sa Pilipinas." Imposible na ibigay ko na ang impormasyong iyon sa gobyerno ng Pilipinas. Huwag kang magsinungaling kung talagang naibigay mo na. Sa tingin mo ba, makakakilos pa ako ng malaya dito sa Amerika? Itinatago mo ang impormasyong iyon bilang insurance mo. Tama ang hula ni Vargas. Nagtabi si Miguel Reyes ng kopya ng lahat ng impormasyon para sa anumang hindi inaasahang pangyayari. "Bibigyan kita ng 24 oras. Bukas ng gabi, 10:00, dalhin mo ang impormasyon sa Brooklyn Pier. Mag-isa ka lang. Paano ang anak ko? Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha ko na ang impormasyon, hahayaan ko kayong dalawa na makabalik ng ligtas sa Pilipinas. Ang gusto ko ay ipagpatuloy ang negosyo ko, hindi maghiganti." Ngunit hindi nagtiwala si Miguel Reyes kay Vargas. Alam niyang hindi ito isang taong tumutupad sa pangako. Matapos ang tawag, matagal na nag-isip ang kanyang ama. "Tay, ano po ang gagawin natin?" "Isabel, anak, may isa pa akong bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo." "Ano po iyon?" "Hindi lang kita dinala dito sa Amerika para protektahan. Ang totoo, bahagi ka rin ng misyong ito." Nagulat si Isabel at napatingin sa kanyang ama. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" "Ang Scout Rangers ay may isang programa para sa pagsasanay ng mga susunod na henerasyon ng mga ahente. At ikaw ang unang kandidato para sa programang iyon." "Ako? Isang ahente?" "Ang dahilan kung bakit sinanay kita ng husto mula pagkabata ay para dito. Sa mga kaedad mo, walang sinuman ang may kakayahan na tulad ng sa iyo na bigla si Isabel. Akala niya ay isa lang siyang ordinaryong anak. Ngunit ang totoo, isa pala siyang ahenteng sinasanay ng isang ahensya ng gobyerno. Pero dahil sa nangyari sa paaralan, napabilis ang plano. Ngayon, kailangan mong pumili. Pumili po? Lalabanan ba natin si Vargas o tatakas tayo?" Nag-alinlangan sandali si Isabel. Para sa isang 60 na taong gulang, napakabigat na desisyon ito. Kung tatakas tayo, hahabulin tayo ni Vargas hanggang sa dulo ng mundo. Habang buhay tayong magtatago. Kung lalabanan natin siya, mapanganib, pero matatapos natin ito ng tuluyan. Tumingin ang kanyang ama kay Isabel at sinabi, "At sapat na ang lakas mo. Tulad ng ipinakita mo sa paaralan." Naalala ni Isabel ang nangyari kay Thompson, ilang araw na ang nakalipas. Ang naramdaman niya noon
ay hindi takot, kundi isang tungkulin na tulungan ang ibang tao. Tay, gusto ko pong lumaban. Sigurado ka? Hindi po natin pwedeng hayaan na lang ang mga taong iyon na magpatuloy sa kanilang masasamang gawain. At naging determinado ang tingin ni Isabel. Hindi ko po pwedeng palampasin na lang ang pagkamatay ng mga kasamahan ninyo. Nakaramdam si Miguel Reyes ng pagmamalaki at pag-aalala para sa kanyang anak. Kung gayon, simulan na natin ang tunay na pagsasanay. Sa loob ng 24 na oras, kailangan kitang gawing isang ganap na ahente. Isang ganap na ahente po? Ang mga natutunan mo sa akin ay mga pangunahing kaalaman pa lang. Ngayon, kailangan mong matutunan ang mga tunay na Special Forces techniques, strategic thinking, at paggamit ng mga modernong kagamitan. Inilabas ng kanyang ama ang isang bag na itinago niya sa isang sulok ng sala. Sa loob nito, mayroong iba't ibang armas at kagamitan. Magkakaroon tayo ng 12 oras na intensive training. Mahirap ito, pero kakayanin mo ba? Opo, tay. Kaya ko po. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng dalawa. Ang mga tauhan ni Vargas ay nagmamanman na sa paligid ng kanilang bahay. Boss, nasa loob ng bahay ang mga target. Pasukin na ba natin sila ngayon? Wag. Maghintay muna tayo. Huwag ninyo silang gagalawin hanggang sa matapos ang transaksyon bukas. Pero baka tumakas sila, boss. Hindi sila tatakas. Hindi ganoong klase ng tao si Miguel. Lalaban siya hanggang sa huli. At doon, makukuha ko ang aking kumpletong paghihiganti. Simple lang ang plano ni Vargas. Pagkatapos makuha ang impormasyon sa lugar ng transaksyon, papatayin niya si Miguel at Isabel. Ngunit may isang bagay siyang hindi isinaalang-alang, na si Isabel ay hindi na isang ordinaryong 69 taong gulang na babae. Paano malalampasan ng mag-ama ang krisis na ito? At gaano nga ba kalakas ang tunay na kakayahan ni Isabel? Ang pagsasanay na nagsimula ng 10:00 ng gabi ay higit pa sa inaasahan. Sinimulang ituro ni Miguel Reyes sa kanyang anak ang lahat ng tunay na teknik na itinago niya sa loob ng mahabang panahon. Ang mga natutunan mo sa akin ay basic lang, anak. Ngayon, matututunan mo ang mga tunay na Special Forces techniques. Sa basement, ipinakita ng ama kay Isabel ang iba't ibang modernong kagamitan. Maliit na pistola, kutsilyo, pampasabog, at pinakabagong mga communication devices. Ito ay isang Glock 17, isang 9mm pistol na may effective range na 50 metro, pero kapag ako ang bumaril, kaya kong tamaan kahit 100 metro. Hinawakan ni Isabel ang pistola. Pamilyar ang bigat nito. Sa katunayan, ilang taon nang sinasanay ng kanyang ama si Isabel sa pagbaril, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakahawak siya ng isang combat-ready na armas. Tandaan mo, ang baril ay isang kasangkapan lang. Ang tunay na mahalaga ay ang pagpapasya kung kailan ka babaril at kung kailan hindi. Sumunod ang close quarters combat techniques. Ibang-iba ito sa self-defense na natutunan niya noon. Kapag may hawak na kutsilyo ang kalaban, ganito ang gagawin mo. Nagulat si Isabel sa ipinakitang demonstrasyon ng kanyang ama. Sa loob lang ng 3 segundo, nagawa niyang in-neutralize ang kalaban. Ako naman po. Sinubukan ni Isabel sa kanyang ama. Sa una ay medyo alanganin, ngunit unti-unting naging natural ang kanyang mga galaw. Magaling. Ngayon, subukan natin ang mixed situation training. Naglagay ang kanyang ama ng ilang target sa basement. Isipin mo na 3 kalaban ang sabay-sabay na papalapit. Ang una ay may kutsilyo, ang pangalawa ay may baril, at ang pangatlo ay walang armas. Kailangan mo silang lahat in-neutralize sa loob ng 10 segundo. Humanda si Isabel. Sa hudyat ng kanyang ama, nagsimula siyang kumilos. Unang target, ang kalaban na may kutsilyo. Umilag si Isabel sa gilid habang hinahawakan at pinipilipit ang braso ng kalaban. Nahulog ang kutsilyo sa sahig.
Pangalawang target, ang kalaban na may baril. Mabilis na ginamit ni Isabel ang katawan ng unang kalaban bilang panangga habang lumalapit at sa isang tiyak na tama, nahulog ang baril. Pangatlong target, hand-to-hand combat. Sunod-sunod na atake ang ginawa ni Isabel para i-neutralize ang kalaban. Oras na nagamit, 8 segundo. Mahusay, may kakayahan ka na ng isang tunay na ahente. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagsasanay. Ngayon, kailangan mong matutunan ang strategic thinking. Hindi mo matatalo si Vargas sa pamamagitan lang ng lakas. Ipinakita ng kanyang ama ang organizational chart ng sindikato ni Vargas. Sa ilalim ni Vargas, may 4 na pangunahing tauhan. Si Benji Santos, si Carlo Dominguez, si Leo Mendoza, at si Hector Gomez. Bawat isa sa kanila ay isang profesional na killer. Ano po ang kanilang mga specialty? Si Benji ay isang sniper expert. Kaya niyang tumama ng eksakto kahit 500 metro ang layo. Si Carlo ay isang explosives expert. Si Leo ay isang close combat expert. At si Hector ay isang information gathering expert. Isiniksik ni Isabel ang lahat ng impormasyon sa kanyang isipan. Bukas sa lugar ng transaksyon, malaki ang posibilidad na nandoon silang lahat. Kailangan nating magplano kung paano sila haharapin. 3:00 ng madaling araw, nagpatuloy ang pagsasanay. Ngayon naman ay ang paggamit ng mga modernong kagamitan. Ito ay thermal imaging goggles. Kahit sa dilim, makikita mo ng malinaw ang lokasyon ng kalaban. Ito ay isang maliit na bomba. Hilahin mo ang pin at sasabog ito pagkatapos ng 3 segundo. Pero malakas ang impact nito, kaya mag-ingat ka. At ito ang pinakamahalaga, ipinakita ng kanyang ama ang isang maliit na device. Ito ay isang GPS tracker at emergency communicator. Kung magkakahiwalay tayo, magagamit natin ito para malaman ang lokasyon ng isa't isa. Mabilis na natutunan ni Isabel ang paggamit ng lahat ng kagamitan. Ang kanyang likas na talino sa pag-aaral ay lumabas sa ganitong sitwasyon. 6:00 ng umaga, nagsagawa sila ng huling simulation training. Gawin natin ito na parang totoong sitwasyon. Ako si Vargas, at ikaw ay magtatago at mag-oobserba at kikilos sa tamang pagkakataon. Nagsimula ang simulation. Umarte ang kanyang ama na parang isang tunay na kontrabida, habang si Isabel ay nagtago sa anino at naghintay ng pagkakataon. Ibigay mo ang impormasyon. Palayain mo muna ang anak ko. Imposible! Sa sandaling iyon, kumilos si Isabel. Mula sa dilim, lumabas siya na parang kidlat at isa-isang pinabagsak ang mga kalaban. Perpekto, mukhang handa ka na para sa isang tunay na operasyon. Ngunit mabigat pa rin ang loob ng kanyang ama. Kahit gaano pa kahusay ang kanyang pagsasanay, 16 po, taong gulang pa rin si Isabel. Isabel, anak, kung natatakot ka, sabihin mo lang, kaya ko namang mag-isa. Hindi po, Tay. Okay lang po ako. Ang boses ni Isabel ay puno ng kumpiyansa. Nang makilala ko si Mr. Thompson sa paaralan, naramdaman ko po yung responsibilidad na tumulong sa kapwa. Ganoon din po ang nararamdaman ko ngayon, pero ibang antas ng panganib ito. Alam ko po, pero hindi ninyo po kaya mag-isa. 4 na profesional na killer ang haharapin ninyo. Tama si Isabel. Kahit gaano pa kagaling si Miguel Reyes, wala siyang laban sa 4-on-1 kung gayon. Ayusin na natin ang plano. Inilatag ng kanyang ama ang mapa ng Brooklyn Pier. Dito ang lugar ng transaksyon, sa dulo ng Pier 3. Maraming container sa paligid, kaya maraming pwedeng pagtaguan. Saan po ako magtatago? Dito, sa likod ng container na ito. Kapag nagbigay ako ng hudyat, doon ka kikilos. Ano po ang hudyat? Isabel, kapag sinabi kong, mahal kita, anak, iyon ang hudyat. Ilang beses nilang sinuri ang plano. Isang perpektong plano na isinasaalang-alang ang lahat ng posibleng mangyari. 2:00 ng hapon,
may hindi inaasahang tawag na dumating. Miguel, may pagbabago sa plano, boses ni Vargas. Anong pagbabago? Aagahan natin ang oras. 6:00 ng gabi. Bakit biglaan? Nakatanggap ako ng impormasyon na iniimbestigahan na ako ng FBI. Mas mabuting tapusin na natin ito agad. Nataranta si Miguel Reyes. Kulang na sila sa oras para maghanda. At isa pa, isama mo ang anak mo. Ano? Hindi ako pwedeng magtiwala. Baka gamitin mo siya bilang pain. Kailangan kayong dalawa ang pumunta para matuloy ang transaksyon. Matapos maputol ang tawag, nagmamadaling binago ng mag-ama ang kanilang plano. Naging mas delikado na ngayon. Direkta na akong malalantad. Okay lang po yan, Tay. Baka mas makabuti pa nga po. Paano? Kung ituturing nila akong isang simpleng 16 taong gulang na babae, magiging paborable iyon sa atin. Tama si Isabel. Sa isip ng organisasyon ni Vargas, si Isabel ay isang simpleng hostage lamang. 5:00 ng hapon, handa na silang umalis. Isabel, anak, huling tanong. Sigurado ka bang okay ka lang? Opo, Tay. Hindi na po ako ang batang kailangang protektahan. Sa mga mata ni Isabel, wala na ang inosenteng tingin ng isang bata, kundi ang malamig na determinasyon ng isang sinanay na ahente. Ngunit hindi rin basta-basta kalaban si Vargas. Nakadeploy na ang kanyang mga tauhan sa buong pier, handa para sa isang perpektong ambush, harangan ng lahat ng labasan hanggang dumating si Miguel. Ngayong gabi, kailangan na natin itong tapusin. Boss, sigurado po ba kayong papatayin din natin ang anak niya? Siyempre, hindi ko pwedeng hayaang mabuhay ang sinumang may dugo ni Miguel. Darating din ang araw na babalikan niya ako para maghiganti. Habang papunta sa Brooklyn Pier, tumingin si Isabel sa labas ng bintana at nag-isip. Ilang araw lang ang nakalipas, isa siyang ordinaryong exchange student. Ngayon, lalabanan niya ang isang international criminal organization, ngunit wala siyang pinagsisisihan. Sa halip, pakiramdam niya ay natagpuan na niya ang kanyang tunay na sarili. 5:50 ng hapon. Dumating sila sa Brooklyn Pier. Magtatagumpay kaya ang kanilang plano? At sa wakas, maipapakita na ba sa mundo ang tunay na kakayahan ni Isabel? Nakakatakot ang itsura ng Brooklyn Pier. Ang malalaking container ay parang isang maze, at habang papalubog ang araw, humahaba ang mga anino. 6:00 ng gabi, eksakto, dumating si Miguel Reyes at si Isabel sa Pier 3. Tay, sila na po yata, sabi ni Isabel. Sa di kalayuan, 5 lalaki ang papalapit. Ang nasa unahan, isang lalaking nasa kalagitnaan ng 40s, ay si Ricardo Vargas. Sa likod niya, sumusunod ang 4 niyang tauhan. Oo, siya nga si Vargas. Ang boses ni Miguel Reyes ay may bahid ng 3 taong naipon na galit. Ang sandali ng pagharap sa taong pumatay sa kanyang 4 na kasamahan. Lumapit si Vargas at nagsalita. Miguel, 3 taon na rin pala. Tumanda ka na. Ikaw din, Vargas. Napunta ang tingin ni Vargas kay Isabel. Ito ba yung sikat mong anak? Narinig kong pinabagsak niya ang isang hostage taker sa paaralan. Magaling, hindi sumagot si Isabel at tahimik lang na nakatayo. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa paligid. Ang sniper ay nasa itaas ng container sa 2 o'clock position. Ang explosives expert ay nasa kaliwa. At ang close combat expert ay nakatago sa kanan. Ang Dolba oras na intensive training ay nagbunga. Alam na ni Isabel ang lokasyon ng lahat ng kalaban. Sige, simulan na natin ang transaksyon, sabi ni Vargas. Nasaan ang USB? Inilabas ni Miguel Reyes ang isang maliit na USB mula sa kanyang bulsa. Nandito ang lahat ng impormasyon tungkol sa organisasyon ninyo. Tingnan natin. Nagsignal si Vargas at lumitaw si Hector na may dalang laptop. Ibigay mo sa akin ang USB, ngunit hindi ito basta-basta ibinigay ni Miguel Reyes. May kondisyon ako. Kondisyon? Ipadala mo muna ang anak ko sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos, ibibigay ko ang USB. Ngumisi si Vargas. Miguel, sa tingin mo ba,
nasa posisyon ka para makipagnegosasyon. Kami ang may kontrol dito. Sa sandaling iyon, mula sa iba't ibang direksyon, itinutok ang mga laser sight kina Miguel at Isabel, ang sniper rifle ni Benji, ang mga bombang inilagay ni Carlo, at ang submachine gun ni Leo. Tulad ng nakikita mo, napapaligiran na namin kayo. Mas mabuting ibigay mo na lang ang USB ng mapayapa. Ngunit kalmado pa rin si Miguel Reyes. Inaasahan na niya ang sitwasyong ito. Vargas, kahit patayin mo pa ako, walang silbi ang USB kung wala ako. Hindi mo alam ang password. Password? Oo, mayroon itong 3-level encryption. Kapag namatay ako, hindi mo na ito mabubuksan kailanman. Nanigas ang mukha ni Vargas. Hindi niya inaasahan ang ganitong sitwasyon. Biglang nagsalita si Isabel. Ginoo, may tanong po ako. Ano? Magtuturo ka ba ng moralidad sa gitna ng ganitong sitwasyon? Nagtataka lang po ako. Bakit po kayo gumagawa ng ganitong masasamang bagay? Para po ba kumita ng maraming pera? Oo, pera. Sa mundong ito, walang mas importante pa sa pera. Tumango si Isabel. Kung gayon, naiintindihan ko na po. Ang alin? Kung bakit kayo po ang dapat matalo. Sa sandali ng pagkalito ni Vargas, kumilos si Isabel na parang kidlat. Unang target, ang laptop ni Hector. Mabilis niyang inagaw at ibinagsak sa sahig. Pangalawang target, ang baril ni Vargas. Mabilis niyang inagaw. Pangatlong target, ginawa niyang hostage si Vargas para pigilan ang ibang tauhan. Lahat ay nangyari sa loob ng 3 segundo. Ano? Anong nangyayari? Hindi makapaniwala si Vargas at ang kanyang mga tauhan. Isang 60 na taong gulang na babae ang biglang nagbago ng takbo ng sitwasyon. Tinutukan ni Benji si Isabel gamit ang kanyang sniper rifle, ngunit hindi siya makabaril dahil nasa harap si Vargas. Isabel, magaling! Agad ding kumilos si Miguel Reyes. Inihagis niya ang smoke grenade na inihanda niya para harangan ang paningin ni Carlo. Leo, hulihin mo ang batang yan! Sa utos ni Vargas, tumakbo si Leo papunta kay Isabel. Ngunit inaasahan na ni Isabel ang kanyang galaw. Sa pagtama ng suntok ni Leo, umilag si Isabel sa gilid at hinawakan ang kanyang braso bago siya ibalibag. Isang perpektong judo throw. Paano? Anong klaseng lakas to? Hindi makapaniwala si Leo habang nakahiga sa sahig. Samantala, si Miguel Reyes ay nakikipaglaban kay Carlo. Bomba! Umilag! Sumabog ang granadang inihagis ni Carlo at nayanig ang mga container sa paligid. Ngunit nakalipat na si Miguel Reyes sa isang ligtas na lugar. Tay! Yung sniper! Sigaw ni Isabel. Tinututukan ni Benji si Miguel mula sa ibang anggulo, ngunit handa na si Isabel. Habang binibitawan si Vargas, sabay siyang pumulot ng isang maliit na bato at ibinato ito. Eksaktong tumama ito sa scope ng sniper rifle ni Benji. Nawala sa focus ang kanyang target at sumablay ang bala. Ano ba yan? Paanong nangyari yon? Natatarantang sigaw ni Benji. Sa pagkakataong iyon, mabilis na nagtago si Isabel sa pagitan ng mga container. At tulad ng napag-usapan nila ng kanyang ama, sinimulan nilang gawin ang kani-kanilang misyon. Isabel, sa akin ang sniper. Sa'yo ang natitira. Sige po, Tay. Mabilis na gumalaw si Isabel sa pagitan ng mga container para lapitan si Benji. Dahil sa suot niyang thermal imaging goggles, malinaw niyang nakikita ang lokasyon ng kalaban kahit sa dilim. Hindi napansin ni Benji ang paglapit ni Isabel. Hindi niya inakala na ang isang 16 taong gulang na babae ay may ganitong mataas na antas ng stealth technique. Nasa likod mo! Nagulat si Benji nang biglang lumitaw si Isabel at itinutok ang kanyang sniper rifle. Ngunit, huli na ang lahat. Sa isang tiyak na tama mula kay Isabel, nawalan ng malay si Benji at bumagsak. Isa na lang! Samantala, sabay na nilalabanan ni Miguel Reyes sina Carlo at Leo. Miguel, ipaghihiganti ko. Ang nangyari 3 taon na ang nakalipas. Sumugod si Leo na may hawak na kutsilyo.
Ngunit ang kakayahan ng isang dating scout ranger ay hindi pa rin kumukupas. Sa isang tiyak na kontra-atake, pinabagsak din niya si Leo. Carlo, ikaw na lang ang natitira. Hindi pa tapos to. Inilabas ni Carlo ang kanyang huling bomba. Isang malaking bomba na balak niyang gamitin para pasabugin ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Isabel. Ginoo, delikado po yan. Ang boses ni Isabel ay kalmado pa rin. Para siyang nakikipag-usap lang. Umalis ka! Anong magagawa mo? Habang tatanggalin na ni Carlo ang pin ng bomba, isang maliit na kutsilyo mula kay Isabel ang eksaktong tumama sa kanyang pulso. Nahulog ang bomba sa sahig at mabilis na isinuot ni Isabel ang safety pin. Paano? Paanong posible to? Lubos na nawalan ng pag-asa si Carlo, si Vargas na lang ang natitira. Hindi siya makapaniwala habang pinapanood ang pagbagsak ng lahat ng kanyang tauhan. Miguel, anong klaseng anak yan? Dahan-dahang lumapit si Miguel Reyes at si Isabel kay Vargas. Vargas, tapos na. Tapos? Hindi pa tapos to. Inilabas ni Vargas ang kanyang baril bilang huling paraan, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Papatayin ko ang anak mo! Itinutok niya ang baril kay Isabel. Ngunit hindi natakot si Isabel. Ginoo, kumalma po kayo. Kumalma? Ubus na ang organisasyon ko, pero mali pa rin po ang pumatay ng tao. 3 taon na ang nakalipas. Ganyan din po. Mali rin po ang pagpatay ninyo sa mga kasamahan ng tatay ko. Sinira nila ang negosyo ko. Negosyo? Pero dahil sa mga armas na iyon, gaano karaming inosenteng tao ang namatay? Natinag si Vargas sa sinabi ni Isabel. Sino ka ba? Paanong ang isang 16 taong gulang? Isa lang po akong ordinaryong estudyante na gustong gawin ang tama. Sa sandaling iyon, bumagsak ang huling paglaban ni Vargas. Inihagis niya ang kanyang baril sa sahig at lumuhod. Hindi. Hindi ko inakalang ganito. Tumagtatapos. Narinig ang tunog ng mga sirena sa di kalayuan. Mukhang dumating na ang FBI. Isabel, anak, ang galing mo. Niyakap ng ama ang kanyang anak. Kayo rin po. Tay, tunay na scout ranger po kayo. Ngunit may gusto pang sabihin si Isabel. Tay, mukhang hindi na po ako makakabalik sa pagiging isang ordinaryong estudyante. Yung naramdaman ko po ngayon, ang pakiramdam na makatulong sa kapwa. Napakasarap po pala. Naging komplikado ang nararamdaman ni Miguel Reyes. Ipinagmamalaki niya ang kanyang anak, ngunit nag-aalala rin siya. Ngunit isang bagay ang sigurado. Si Isabel ay hindi na isang batang kailangang protektahan. Siya ay naging isang tunay na bayani. Paano magbabago ang buhay ni Isabel pagkatapos ng insidenteng ito? At anong katotohanan pa ang naghihintay sa kanya? Lumipas ang 1 linggo mula nang matapos ang insidente. Si Vargas at ang kanyang mga tauhan ay naaresto lahat. At ang kanilang network ng iligal na armas ay tuluyang nabuwag. Bumalik si Isabel sa St. Andrew's Prep School. Ngunit ngayon, ang tingin sa kanya ng lahat ay ibang-iba na. Isabel, grabe ka talaga. Tuwang-tuwang lumapit si Emily. Napanood kita sa balita. Totoo bang ikaw lang mag-isa ang nagpabagsak sa criminal organization na yon? Hindi po ako mag-isa. Kasama ko po ang tatay ko. Ngunit hindi mapakali si Isabel. Ito ay dahil sa pag-uusap nila ng kanyang ama. Ilang araw na ang nakalipas. Isabel, anak, oras na para sabihin ko sa iyo ang buong katotohanan. May iba pa po bang katotohanan? Ang tunay na dahilan kung bakit ka napunta dito sa Amerika bilang exchange student at maging ang engkwentro natin sa organisasyon ni Vargas. Lahat ng iyon ay planado. Nagulat si Isabel. Planado po? Seryoso ang mukha ni Miguel Reyes habang nagsasalita. Isabel, 1 taon nang sinusubaybayan ng gobyerno ng Pilipinas at ng FBI ng Amerika ang organisasyon ni Vargas. Pero dahil masyado silang maingat, mahirap makakuha ng ebidensya. Kaya po,
kaya kailangan namin ng pain. Isang sitwasyon na magpipilit sa kanila na lumabas. Unti-unting nanigas ang mukha ni Isabel. Huwag ninyo pong sabihing ang pain na, "Yon ay, oo, ikaw?" O mas tamang sabihin, "Tayong dalawa," na bigla si Isabel. Pakiramdam niya ay ginamit siya. Kung gayon, ang pagpunta ko po dito bilang exchange student, ang hostage crisis sa paaralan. Lahat po ba yon ay bahagi ng plano? Ang hostage crisis ay isang aksidente, pero dahil doon, nakuha mo ang atensyon ng lahat, kaya napabilis ang plano. Kailangan mong umarte ng natural para malinlang natin si Vargas. Nakaramdam si Isabel ng pagkakanulo. Ang isiping isa siyang puppet na kumikilos ayon sa plano ng iba ay nagpagalit sa kanya. Kung gayon, yung pagsasanay ninyo sa akin, yung sinabi ninyong ginagawa ninyo akong ahente, kasinungalingan po ba lahat yon? Hindi, totoo yon. Tunay na mayroon kang pambihirang talento. Ngunit hindi ito madaling matanggap ni Isabel. Biglang may kumatok sa pinto. Sino yan? Si Agent Johnson ng FBI po. Siya ang ahenteng nakilala niya sa paaralan. Ngunit ngayon, may kasama siyang iba. Hello Isabel, ako si Michael Smith, ang Deputy Director ng CIA. Sa salitang CIA Deputy Director, kinabahan si Isabel. Alam mo na siguro kung bakit kami nandito. Hindi po. Hindi ko po alam. Ngumiti si Deputy Director Smith. Personal naming nasaksihan ang iyong kakayahan, Isabel. Ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral dito sa Amerika habang nakikipagtulungan ka sa amin. Nagulat si Isabel at napatingin sa kanyang ama. Anong klasing tulong po? Ang mga international criminal organizations ay nagiging mastuso, lalo na ang mga krimen na ginagamitan ng mga kabataan. Nagpakita ng mga dokumento si Deputy Director Smith. Kailangan namin ng mga taong tulad mo para malutas ang mga kasong ito. Sa mga dokumento, nakalista ang iba't ibang krimen na nangyayari sa buong mundo. Karamihan sa mga ito ay may kinalaman sa mga paaralan o kabataan. Siyempre, hindi ka namin pinipilit, pero kung interesado ka pa rin sa mga ganitong bagay. Nag-isip sandali si Isabel bago nagtanong, kung gagawin ko po ito, makakatulong po ba ako sa ibang estudyante? Oo naman, sa iyong kakayahan, marami kang maililigtas na tao. Pero, hindi po ba delikado? Sumingit si Miguel Reyes. Isabel, anak, dahil sa nangyari, natanto mo na rin siguro. Maraming tao sa mundo ang nangangailangan ng tulong. Opo, tama po. At mayroon kang kakayahan na tulungan sila. Ngunit isa rin itong malaking responsibilidad. Naalala ni Isabel si Thompson. At naisip din niya ang maraming taong posibleng naging biktima ng organisasyon ni Vargas. May kondisyon po ako. Kondisyon? Gusto ko pa rin pong maging isang ordinaryong estudyante. Makasama ang mga kaibigan. Mag-aral. Mahalaga po sa akin ang ganoong klasing buhay. Tumango si Deputy Director Smith. Siyempre, sa normal na araw, mabubuhay ka bilang isang ordinaryong estudyante. Sa mga espesyal na sitwasyon lang kami hihingi ng tulong sa iyo. Gusto ko po itong subukan. Sa sagot ni Isabel, napangiti ang lahat, magandang desisyon. Ngunit may idinagdag si Agent Johnson. Pero Isabel, sa totoo lang, nagulat din kami sa isang bagay. Ano po iyon? Habang iniimbestigahan namin ang organisasyon ni Vargas, natuklasan namin na ang kanilang plano ay mas malaki pa sa inaakala namin. Inilabas ni Agent Johnson ang isang classified document. Ang organisasyon ni Vargas ay hindi lang isang simpleng gun-running syndicate. Bahagi sila ng isang global terror network. Terror network po? At ang kanilang susunod na target ay ang mga pangunahing paaralan dito sa Amerika. Nanigas ang mukha ni Isabel. Mga paaralan po? Dahil sa pagkaaresto ni Vargas, naudlot ang planong iyon, pero malaki ang posibilidad na may mga natitira pa silang miyembro. Seryosong nagsalita si Deputy Director Smith.
Kaya mas lalong mahalaga ang iyong tulong, Isabel, dahil ikaw ang pinaka nakakakilala sa kapaligiran ng isang paaralan. Ngayon, lubos nang naunawaan ni Isabel ang kanyang papel ay hindi lang para sa personal na paghihiganti o pakikipagsapalaran, kundi para sa kaligtasan ng maraming tao. Naiintindihan ko po. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Ilang araw ang lumipas. Muling sinubukan ni Isabel na masanay sa buhay paaralan. Sa labas, isa siyang ordinaryong exchange student. Ngunit ngayon, mayroon na siyang isang espesyal na misyon. Sa oras ng tanghalian, lumapit si Emily. Isabel, nakakabilib ka talaga. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, kaya mo pa ring pumasok sa eskwela na parang normal lang. Gusto ko po, yung normal. Pero parang may nagbago sa'yo. Mas mukha kang may tiwala sa sarili. Ngumiti si Isabel. Siguro nga po. Totoo. Maraming nagbago kay Isabel. Ngayon, malinaw na sa kanya kung sino siya at kung ano ang dapat niyang gawin. Biglang may dumating na text message sa cellphone ni Isabel. Isabel, iyong unang misyon! May briefing tayo bukas pagkatapos ng klase. Kinabahan si Isabel, ngunit mas nangingibabaw ang pananabik. Isang bagong simula. Ngunit may isa pang bagay na hindi alam ni Isabel. Ang tunay na pinuno ng organisasyon ni Vargas ay iba at nagpaplano na siya ng paghihiganti kay Isabel. At higit sa lahat, mayroon pang huling sikreto tungkol sa tunay na pagkatao ni Isabel na hindi pa nabubunyag. Paano magsisimula ang bagong pakikipagsapalaran ni Isabel at ano ang huling katotohanan na naghihintay sa kanya? Lumipas ang isang buwan. Si Isabel ay ganap nang naka-adjust sa kanyang bagong buhay. Sa umaga, isa siyang ordinaryong exchange student na nakikipagkaibigan at nag-aaral. Sa gabi, kasama ang mga ahente ng CIA, tinutugis niya ang mga international criminal organizations. Isang espesyal na dobling buhay. Isabel, kamusta ang math exam mo kanina? Tanong ni Emily. Ngayon, si Emily na ang pinakamalapit na kaibigan ni Isabel. Ibang-iba sa pagtrato niya rito, ilang buwan na ang nakalipas. Okay naman. Pero Emily, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Bakit ka biglang naging palakaibigan sa akin? Sandaling natigilan si Emily. Noong una, totoo. Dahil sumikat ka, alam ko. Pero iba na ngayon. Nung nakausap na kita, nalaman kong isa ka palang tunay na mabuting kaibigan. Totoo, malaki ang ipinagbago ng kapaligiran sa paaralan. Ang mga estudyanteng dati nang iinsulto kay Isabel, ay ngayon ay taos-puso na siyang nirerespeto. Isabel! Tumakbong lumapit si Britney. May party mamayang gabi. Pwede ka bang pumunta? Birthday party ni Jason. Kailangan mong pumunta. Dati, hindi man lang siya maiimbitahan sa ganitong party. Pero ngayon, pinipilit na siyang dumalo. May mahalagang briefing siya sa CIA mamayang gabi. Sorry, may lakad kasi kami ng pamilya. Sayang naman. Sa susunod, dapat pumunta ka ha? Pagkatapos ng klase, nagtungo si Isabel sa isang lihim na opisina. Sa nakalipas na isang buwan, 3 kaso na ang kanyang nalutas. Drug trafficking, cybercrime, at maging school bullying, lahat ay nalutas dahil sa espesyal na kakayahan ni Isabel. Isabel, may espesyal na balita ako para sa iyo. Sabi ni Deputy Director Smith. Magandang balita po ba? Maaaring oo, maaari ring hindi. Ano pong ibig ninyong sabihin? Natagpuan na namin ang tunay na boss ni Vargas. Nanigas ang ekspresyon ni Isabel. Sino po? Isang lalaking nagngangalang Lee Kayin, ang pinuno ng isang international crime syndicate na nakabase sa Hong Kong. Nagpakita ng mga dokumento si Deputy Director Smith. At ang taong ito, nagpapakita ng interes sa iyo. Sa akin po, dahil sa 11 taong gulang na babaeng nagpabagsak sa organisasyon ni Vargas. Malamang, gusto niyang maghiganti. Hindi nagulat si Isabel. Handa na siya para dito.
Ano po ang gagawin natin? May dalawa kang pagpipilian. Una, itago ang iyong pagkakakilanlan at mamuhay bilang isang ordinaryong estudyante. Pangalawa, labanan siya. Pero sa pagkakataong ito, natutuong mapanganib. Nag-isip sandali si Isabel bago nagsalita. Tulad po ng sinabi ko dati, ayoko pong tumakas. Sigurado ka? Tumingin si Isabel sa labas ng bintana at nagsalita. Habang pinagmamasdan ko po ang mga kaibigan ko sa paaralan, naramdaman ko kung gaano kahalaga ang ordinaryong buhay na ito. Kaya para maprotektahan ang buhay na ito, kailangan kong pigilan ang masasamang tao. Tumingin si Deputy Director Smith kay Isabel nang may paghanga. Hindi ka panipaniwalang 16 gulang ka lang. Magaling lang po magturo ang tatay ko. Pumasok ang kanyang ama, si Miguel Reyes. Isabel, anak, narinig mo na ba ang briefing? Opo, tay. Anong gagawin mo? Tumingin si Isabel sa kanyang ama at nagsalita. Tay, gusto ko na po talagang gawin ang trabahong ito, hindi lang dahil sa excitement, kundi dahil ngayon ko lang po nalaman kung gaano kasaya at kabuluhan ang makatulong sa kapwa. May namuong luha sa mga mata ni Miguel Reyes. Ipinagmamalaki talaga kita, anak. Pero may isa pa po akong gustong sabihin. Ano yon? Gusto ko pa rin pong maging isang ordinaryong estudyante. Makasama ang mga kaibigan. Makipag-date, ang ganoong klaseng buhay po. Nagtawanan ang lahat. Siyempre, yan ang pinakamahalaga. Ilang araw ang lumipas, isang espesyal na araw ang naranasan ni Isabel sa paaralan. Isabel, iba ka na talaga ngayon, sabi ni Jason. Paano pong iba? Mas may tiwala ka na sa sarili at parang maaasahan. Para kang ate na nagpoprotekta sa amin. Ngumiti si Isabel. Talaga? Totoo? Malaki ang ipinagbago ni Isabel. Ilang buwan lang ang nakalipas, isa siyang mahiyain at tahimik na exchange student. Ngayon, isa na siyang confident na leader na marunong makisama sa iba. Sa oras ng tanghalian, may bagong transfer student. Isang lalaking taga-Asia na tulad ni Isabel noon ay nahihiya. Mukhang hindi natin yan makakasundo, bulungan ng ilang estudyante. Ngunit agad na lumapit si Isabel sa estudyante. Hi! Ako si Isabel, exchange student mula sa Pilipinas. Hello! Ako si Takashi, mula sa Japan. Mahirap mag-adjust sa simula, no? Ganyan din ako dati. Ipinakilala ni Isabel si Takashi sa iba niyang kaibigan. Sinabayan siyang mag-lunch at tinulungan siyang maka-adjust sa buhay paaralan. Sinabi ni Emily kay Isabel, ang bait mo talaga. Dati, walang gagawa ng ganyan para tulungan ng iba. Oo nga, nahirapan din kasi ako dati. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Isabel, ang tunay na nagpabago sa kanya ay hindi ang pagkakaroon ng espesyal na kakayahan o pagsikat, kundi ang pagkakaroon ng pusong nakakaintindi at handang tumulong sa kapwa. Pag-uwi niya, kinausap niya ang kanyang ama. Tay, may isa pa po akong tanong. Ano yon? Talaga po bang nakatadhana akong maging isang ahente? Nag-alinlangan sandali si Miguel Reyes bago nagsalita. Isabel, anak, sasabihin ko na sa iyo ang huling sikreto. Mayroon pa po? Ang totoo? Wala akong planong gawin kang ahente. Lahat ng pagsasanay, lahat ng turo, ginawa ko lang iyon dahil sa kagustuhan ng isang ama na protektahan ang kanyang anak. Nagulat si Isabel at napatingin sa kanyang ama. Kung gayon, ang paggawa ko po ng mga bagay na ito. Pagpili mo yan, anak. Ang puso mong handang tumulong sa kapwa at ang iyong kagustuhan na gawin ang tama. Yan ang gumawa sa iyo na isang tunay na bayani. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Isabel. Tay, Isabel, anak, ang pinakaikinagagalak ko ay hindi ang pagiging malakas mo, kundi ang hindi mo pagkawala ng iyong mabuting puso. Talaga po. Nang tulungan mo si Thompson sa paaralan, nang sinubukan mong kumbinsihin si Vargas sa huli, at ngayong tinulungan mo ang bagong kaibigan mo, ang ipinakita mo ay hindi kakayahan, kundi puso. Ngayon,
lubos nang naunawaan ni Isabel. Ang pagiging tunay na bayani ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng espesyal na kakayahan, kundi sa pagkakaroon ng pusong nagmamalasakit sa kapwa. Ilang araw ang lumipas, natanggap ni Isabel ang kanyang unang opisyal na misyon, pigilan ang bagong plano ng organisasyon ni Likayin. Ngunit ngayon, hindi na natatakot si Isabel. Malinaw na sa kanya kung bakit niya ginagawa ito at kung ano ang kanyang pinoprotektahan. Ang kanyang mga kaibigan sa paaralan, ang ordinaryong buhay, at higit sa lahat, ang kasiyahang makatulong sa kapwa. "Handa ka na ba, anak?" tanong ng kanyang ama. "Opo, tay. Ngayon, handang-handa na po ako." Ang mga mata ni Isabel ay puno ng determinasyon. Isa siyang 16 taong gulang na babae. Ngunit ngayon, isa na siyang tunay na bayani. Hindi dahil sa mayroon siyang espesyal na lakas, kundi dahil mayroon siyang espesyal na puso. At higit sa lahat, isa pa rin siyang ordinaryong estudyante na nagmamahal sa kanyang ordinaryong buhay. Kailangan ng mundo ng mas maraming taong tulad ni Isabel. Hindi mga taong may espesyal na kakayahan, kundi mga taong may pusong handang tumulong sa kapwa. Dito, nagtatapos ang ating kwento. Sa paglalakbay ni Isabel, ano ang inyong naramdaman? Ang tunay na bayani ba ay isang taong may espesyal na kakayahan o isang taong may tapang na kumilos para sa kapwa? At kayo, sa inyong pang-araw-araw na buhay, nag-aalok ba kayo ng tulong sa iba? Minsan, ang isang maliit na kabutihan, isang taos-pusong salita ng pagdamay, ay maaaring maging isang himala na magbabago ng mundo ng isang tao. Hindi natin kailangang dumaan sa espesyal na pagsasanay tulad ni Isabel. Ngunit hindi ba't maaari tayong magkaroon ng isang pusong kasing init ng sa kanya? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. At ngayong araw, bakit hindi subukang magpakita ng kahit maliit na kabutihan sa isang tao hanggang sa susunod na kwento?